Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. O kahit ano, makalabas lang ako dito agad. Ang tanong, kaya mo kayang gawin? Kapalit ng tulong pag-abot. Narito na nga ating mga karagdagan na aabangan sa abot kamay na pangarap. Dito nga agad na isinasagawa ni Moira ang sinabi sa kanyang attorney na kinakailangan niyang bayaran ang lahat ng mga nasa selda nang sa ganon ay si Moira ay magiging boss at susundin nila lahat ang ipapagawa ni Moira. At dito nga na sinabi ni Mildred kay Moira na madali lang naman daw bayaran ang mga ito at sigurado na susundin nila lahat ang mga ipapagawa ni Moira at inumpisahan na nga niya dito sa isang matandang babae at binigyan niya ng pera kapalit ng kanyang pagtakas di umano dito sa loob ng selda. At kinausap naman agad itong si Moira at sinabi tutulungan daw itong si Moira basta't kakayanin daw nito ang ipapagawa ng babaeng sinasabihan ni Moira na kinakailangan daw niyang tumakas. At dito nga natila narinig ng mga kasamahan ni Mildred ang plano ni Moira at hanggang sa makarating naman ito kay Madam Lotus. At dito na ulit dumalaw si Giselle dito sa selda at nalaman din dito ni Giselle na may binabalak nga itong si Moira na tumakas sa loob ng kulungan. At sigurado itong si Giselle na sinasabi naman niya dito kay RJ na mamimiligro sila kapag nakalaya itong si Moira at nakatakas dahil tiyak na babalikan daw sila dito ni Moira. Dahil nung huli nila itong kinausap ay nagbanta na nga itong si Moira na kapag siya daw ay nakatakas maghanda-handa na daw itong si RJ at si Giselle at ang lahat ng mga umaapi sa kanya. Samantala, gulat naman itong si Carlos Benitez nang may tumawag sa kanya na international at nang sagutin niya ay isang babae ang nagpapakilala bilang Irene Benitez at mas lalong nagulat si Carlos nang sabihin ni Irene na siya nga ang wife ni Carlos. At nang maalala ni Carlos kung sino itong si Irene ay agad na sinabi ni Carlos sa babaeng ito na wrong number nga ito dahil hindi si Carlos ang kanyang kausap. Subalit ay naamin na nga na siya si Carlos. At malalaman naman ang lahat ngayon na talaga namang mangluloko itong si Carlos dahil sa pagkakaroon ng dalawang asawa maliban dito kay Lynette. At nagulat nga itong si Lynette nang sinabi dito ni Annalyn na may tinatagong sikreto talaga itong si Carlos dahil hindi daw naikwento kay Lynette ang tungkol sa pagkakaroon ng ibang babae bago dumating itong si Lynette sa buhay ni Carlos. At nalaman na lamang ni Annalyn dito nga kay Harry at pati ito ay nagulat. Samantala, dito naman na walang kaalam-alam itong si RJ at Giselle na palihim pa lang nakikinig itong si Zoe habang nag-uusap ang mga ito at nalaman din dito ni Zoe na may mga tauhan pala itong si Giselle sa loob ng selda at pinagpaingat naman ni Zoe itong si Carlos kapag dadalaw siya dito kay Moira dahil bawat kilos nga ngayon ni Carlos ay may mga mata na nakatingin at bawat kilos ni Moira. Kaya mahihirapan nga silang kumilos kung paano nila ito dalawin si Moira at makausap tungkol sa kanyang pagtakas. Kaya magkakaalaman na nga ngayong hapon kung ano nga ba ang mga plano ni Moira, kung may tutulong nga ba sa kanya na siya ay makatakas kapalit ng malaking halaga at sisiguraduhin naman ni Moira na talagang magkakapera kung sino man ang tutulong sa kanya upang makatakas sa loob ng selda dahil sa mga pananakit dito ni Madam Lotus sa kanya dahil sa umasa ito na mabibigyan ng bill itong si Moira at makalaya. Subalit sinabi ng kanyang attorney na hindi nga pwede ang kanyang kaso na magpiyansa itong si Moira dahil mabigat nga ang ebidensya na laban sa kanya. Kaya yan ang ating pakatutukan at aabangan mga kapuso. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Hanggang sa muli at marami pong salamat. Bye-bye!